Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. So mga Aris, ako, patawid na tayo ng bagong taon. So ano po mangyayari sa inyo ngayong linggong ito? We'll see, we'll see. Let's begin na po. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Aris ang mga sagot sa kanilang tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. So at the center, meron po kayong the Page of Wands. In the area of what you need to focus on, the Four of Cups. Beautiful. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Napakaganda naman ito. Simula pa lang maganda na. In the area of what's affecting your current energy, the Empress card. Lovely. In the area of your near future, the King of Cups. Wow, beautiful to. In the area of your challenge, you have the Ten of Wands. In the area of your fortune, the Five of Cups. Wow, ready ka na for something new. Congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayong the Five of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first mga Aris, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Aris dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like at saka po sa mga nagko-comment sa bawat reading natin. Malaking bagay po yan bilang paglago sa ating channel. Salamat po. So, in the back of your reading, meron po kayong the King of Pentacles. Napakaganda nito, Aris. Sabi dito, panahon na daw para patibayin mo or patatagin mo yung mga bagay na inaalagaan mo sa buhay. Halimbawa, negosyo, trabaho, project, no? Kung ano man yan, dapat daw solido. Dapat daw sigurado ka sa pinapasok mo. Hindi daw pwedeng, bahala na, gawin ko na to, okay na to. Hindi eh. Kailangan daw talaga sigurisa tayo at practical, no? Dapat daw iniisip mo yung mga lumalabas sa pumapasok sa yung pera, ano yung mga next 2 days plan, next 3 months plan, parang ganyan. So, kailangan talaga nakalatag ito ng maayos. Kasi, hindi naman biro-biro yung binubuo mo eh. Talagang pangmatagalan to eh. This is like success mode mo ito eh para sa for the next 10 years or for the next life ng buhay mo na sigurado yung kita kumbaga. Sa panahon to para maging active ka sa mga binubuo mo, okay? Because dito nakasalalay yung mga um, pang-araw-araw para sa next year, ganyan. It's all about you getting secured with what you have, okay? Napaka-importante nito for you. Bigyan natin ito ng card of the week. Meron kang freedom. Wow. Freedom comes from inner liberation. Sabi dito, makakaramdam ka lang daw ng kalayaan totally outside kung malaya ka inward. Ano ibig sabihin nun? Dapat kilala mo kung sino ka, alam mo kung anong gusto mo, alam mo kung ano yung ayaw mo, hindi ka na papakasya sa mga bagay na hindi bukal sa puso mo or napipilitan ka lang. Alam mo din kung ano yung mga bagay na kapaki-pakinabang nahabulin, na worthy, kesa sa mga bagay na hindi. Kalayaan yon. So now, you are free to really build your empire. Build what's yours. Okay? In your center, meron po kayong Page of Wands. Sabi dito, huy, ngayong linggong ito, mag-try ka naman ng bago. Sumubok ka naman ng mga bagong bagay. Mag-explore ka, magpakadora ka, Aries, no? Magpakadora the Explorer tayo this week. Mag-try tayo ng mga bagong pagkain, bagong lugar, bagong kaibigan, bagong mga eksperyensya na talagang makakadagdag sa paglago o pag-enrich ng ating buhay. Huwag ka daw umatras, no? Parang imbes na umatras ka, subukan mo lang. Try mo lang. Try mo lang yung mga bagay-bagay. Huwag mong katakutan. At yung mga bagong experiences na yan, magudulot yan sa'yo ng mga realization. Hindi lang tungkol sa gagawin mo, kundi rin sa sarili mo na parang, ay, kaya ko pala to. Ay, madali lang pala yun. Tapos na-excite ka, bigla tinuloy mo na. So, if you could just let yourself experience new things, you will see kung hanggang saan pa pwede mong marating. Okay? Clarify natin siya.
So Aries, tayo ay tatawid na sa bagong taon, no? Ngayong linggong ito. So ano yung mga bagay na handa mo nang iwan sa 2025 na ayaw mo nang dalihin sa 2026? Isulat mo yan sa baba para totally ay hindi mo na makuha pa yung energy niyan. Halimbawa, ayoko nang isama sa 2026 yung fake kong kaibigan. Fake na nga ang nose, fake pa ang ugali. So, iiwanan mo na siya sa 2025 para 2026 talaga namang payapa ka. Parang ganon, no? So, i-comment mo yan sa baba, it will come true. Page of Wands. The Lover's card. Yes, wow. Sabi dito, it's all about your choices. It's all about what you put your commitment to. Okay? Mahalaga daw na bigyan mo ng importansya at talagang desididong commitment itong bagong papasukin mo. Example, this week, balak mo magtinda ng mga paputok. Halimbawa lang, example lang. Tapos siyempre, aangkat ka from sa mga bilihan talaga ng paputok, no? Ibebenta mo dyan sa inyo. So, kailangan talaga committed ka dito. Hindi pwede ngayon lang gagawin mo, bukas ayaw mo na. Sayang naman yung effort, sayang naman yung perang nagastos mo na, di ba? So, kung bibigyan mo doon ng effort ng isang bagay, edi all the way mo na, panindigan mo na, para makita mo na kung ano yung magandang bunga nito para sa'yo. O example pa, halimbawa, sinabi ng iyong kapatid na, huy, Ate Aris or Kuya Aris, dito na lang kayo sa amin nagbagong taon. Halimbawa lang. Ikaw naman, 10 years na tayo nagbagong taon sa amin, di ba? Bakit sa inyo naman ngayon? Eh sabi, para maiba lang, Kuya Aris, Ate Aris. Ikaw naman, sige, sige. Hindi ka lang basta oo. Magko-commit ka talaga. Papakita mo na, sige, dyan kami. Anong maihahanda namin? Anong maiko-contribute namin? You're giving your whole heart and passion para itong bagong gagawin mo, magkaroon ng magandang outcome. Parang ganyan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Cups. Alam mo, sabi ng yung spirit guides, alam daw niya na meron kang mga bagay na talaga namang sobrang disappointed ka na. Example, meron kang mga ginagawa pero nauuwi sa wala, meron kang inaasikaso pero parang paliyado every time, at pagod na pagod na pagod ka na nga, sabi nga ni Catherine sa kanyang pelikula. So parang ganyan, sabi mo, pagod na pagod na pagod na ako. Merong binibigay sa'yo si God na bagong opportunity, pero parang ayaw mong tanggapin kasi busy ka pa sa pagtitig dito sa mga nawala. Sabi mo, yan ang gusto ko eh. Ito pinaghihirapan ko eh. Tapos may binibigay dito sa'yo si God. Sabi niya, anak, ito yung para sa'yo. Eh, ayoko po yan. Ito po talaga yung gusto ko. So, bakit mo daw hinihindian yung bago? Eh, alam na alam mo naman na yung hinahabol mo, eh talagang wala na. Ayaw na sa'yo eh. O kaya hindi na gumagana eh. So, why chase something na talagang zero na yung effect sa'yo? Eh, may bagong binibigay si God. So, you need to appreciate na yung mga dumarating. Kasi kaloob yan sa'yo ni God. So, kailangan talaga paganahin mo dito ang iyong isip. Kung ano man ang mga darating, dapat marunong ka daw magpahalaga at marunong kang gamitin ito in your advantage. Okay? Napakaganda niyan. Clarify natin. So, Aries, saan ka magbabakasyon? Saan ka magbabagong taon? Sa Pilipinas po ba o sa abroad? Taga saan ka po ba? Are you with your family this New Year celebration? Ano mga plano ninyo? Comment down below. The Four of Cups. The Eight of Cups. Yes. Sabi dito talagang iwan mo na. Iwan mo na yung mga bagay na hindi ka na masaya. Kakahabol mo dyan. Nako, lalo ka lang nalulungkot. Lalo ka lang nade-depress dyan. Kaya sabi dito, matuto kang lumayo sa mga bagay na kakarampot. Huwag mo nang pagtiisan. Lalo tigit alam mong hindi na para sa'yo. Habulin mo sa araw. Ayun no, tinan mo naman. Iniiwan niya yung maliit na apoy mula sa cup, di ba? Kasi may mas malaki pang apoy, yun yung araw. So, pumunta ka sa karapat-dapat na para sa'yo. So, kailangan talaga ma-enlighten ka and don't settle for less. May binibigay sa'yo si God, maaaring yan na yun. And make sure na hindi mo siya sasayangin. Okay? Ito na yung chance mo para magbago ang ruta ng buhay mo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles sinasabi dito na you need to focus on your money. Okay? Ngayong linggong ito, hindi porket celebration ito dahil bagong taon, talagang mamimigay ka na ng pera to the point na baka mamaya yung pambayad sa kuryente magalaw mo na, Aries. Okay? Sabi dito, dapat tutok tayo sa ating kaperahan. Kung ano yung ginagamit natin, pambayad sa bills, pampaikot sa pamilya, kailangan talaga garantisado nakatutok ka dyan. Make sure din na alam mo yung mga lumalabas sa pumapasok na pera sa'yo.
Kung ito man ay negosyo mo, passion project, or trabaho, don't let the festivity na madistract ka sa mga dapat mong alagaan, ha? Make sure na talaga namang disiplinado ka pa din pagdating sa mga iyong kaperahan, okay? Nakita ko rin dito na I don't know why. Parang kailangan mo daw mag-extra effort pagdating sa binibuild mo. Meron kang tinatayo eh. Meron kang binubuo eh. Whether maliit man yan na negosyo or mga balak mong gawin pagpasok ng bagong taon, kailangan daw talaga tayo ay sigurista dito and we know how to take care of it. Okay? The Queen of Pentacles is being clarified by, oops, tumilapon, kunin natin. The Knight of Cups. Yes, what you need is to be parang buksan mo daw yung emotions mo. Meron ka daw kasing mga hindi hinaharap na emosyon or feelings na pilit mong tinatago sa buhay mo. Panahon na daw para harapin yan. Para you can now eliminate sa buhay mo yan. Example, meron kang kinikimkim na sama na loob sa iyong kapatid kasi hindi ka pa binabayaran sa utang, halimbawa. So, kailangan harapin na yung feelings na yan. Either patawarin mo siya or kausapin mo siya o talaga namang i-let go mo na para pag na-confront mo na yung feelings mo, makapaglaan ka na ng time and energy sa kapaki-pakinabang. Okay? It's all about your money, your negosyo, your trabaho, para hindi ka na di-distract dito. Meron ka kasing feelings emotions na hindi mo talaga totally kino-confront. So kapag na-confront mo na yan, totally, makakabitaw ka na. Kapag nakabitaw ka na, dito ka na yung energy mo, mabubuhos mo na sa karapat-dapat. Parang ganun. Okay? So, deal with that this time. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Empress card. Yes, it's all about you. Abundant energy. Okay? I-claim mo to. I am free. I am gorgeous. I have abundant energy. Talaga namang yayabong lalaki lalago para sa'yo. So, anong kailangan gawin ngayon ni Aries? Alagaan ng sarili. Okay? Sabi dito, hindi mo naman daw kailangan talagang maghirap ng sobra. Kailangan mo lang tumutok, kailangan mo lang maging seryoso, kailangan mo maging open para sa mga bagay na pwede sa'yo, pero wag mo masyadong pahirapan ng sarili. Kasi things will go naturally para sa'yo. Okay? Malinaw yan. Sabi na yung spirit guides, give yourself the freedom that you want. If you feel good, everything around you will feel good too. Okay? Kaya ngayon, kung dinedeprive mo ang sarili mo sa pagkain, sa sapatos, sa gadget, sabi dito, i-reward mo ang sarili mo para magkaroon ka pa ng lakas ng loob na lumaban sa buhay. Kasi kung tinitipid mo ang sarili mo, kahit nakayod ka ng kayod, mauupos ka din, mawawalan ka ng gana. Kaya ngayon, halimbawa, itong season na to, bagong taon season, di ba? Learn to enjoy. Learn to enjoy your life. Kumain ka, bumili ka ng gamit na gusto mo. Pero syempre, kailangan bantay sarado pa rin ang gastos, ha? Pero huwag mong pagkaita ng sarili mo. Para you feel na, ay, sulit pala lahat ng ginagastos ko. Ay, sulit naman lahat ng pinagkakahirapan ko kasi napupundar ko for myself. Huwag mong kalimutan ang sarili mo sa lahat ng pagtatrabaho mo. Okay? Napakaganda nito. Ang three of the Empress being clarified by, sabi rin dito, huwag kang mahiyang sumubok ng mga bagong bagay ha kasi kaya mo naman. You're equipped. Very, very equipped. And you will love this new adventure para sa'yo. Okay? The Empress card, ayun, tumilapon, the Ace of Wands. Talagang new idea, new blessing, new opportunity. Sabi dito, meron ka daw i-create na bago. Kung ano man tong bagong to na i-create mo, magubunga daw to ng maganda. Kaya importante dito, Aries, be confident ha sa mga plano mo, sa mga ideas mo, sa mga gusto mong likhain, dapat daw ikaw ay maalab ang puso mo na isabuhay siya. Kasi napakalaki ng difference nung isang tao na may idea siya, pero takot siyang gawin kasi wala siyang confidence. Ibang-iba yan sa taong may magandang idea, tapos malakas ang loob niya, gagawin niya yung plano niya. Ibang-iba yon. Successful ito dapat. Ito talagang matatagalan pa kasi nasa idea lang eh. Wala siyang ginagawa para ma-create, di ba? So ito, napakaganda. Yung plano mo, gagawin mo, bubuin mo, and then it will be created. The new opportunity will arise para sa'yo, di ba? So congrats po. And talaga namang labanan mo, maging confident ka sa sarili mo. Sabi ko nga sa iyo, kapag pinagkakatiwalaan mo ang sarili mo, kayang-kaya mong abutin yan. Okay?
In your near future, meron ka pong King of Cups. Sabi dito, in the near future, balance ka. Balanse ang lahat. Especially with your emotions. Sabi ko nga sa inyo, kapag na-confront mo na yung emotion mo tungkol sa isang tao o sa isang bagay, makakawala na yan sa'yo. Talagang lilipas na yung nararamdaman na yan at payapa ka na. Kaya ngayon, habang nag-uusap tayo, Aries, kung ano yan nararamdaman mo na pain, kinikimkim mo na mga damdamin, i-confront mo na yan. Okay? Para malaan mo na sa karapat-dapat na bagay yung emosyon na nauubos dito sa mga tinatago mong nararamdaman. And here you are, very, very much secured, very, very much safe sa mga bagay na meron ka. Kahit anong gulo ng paligid, tinan mo yung tubig niya. Di ba parang choppy waters, talagang napakaalon. So dapat magpapanik ka dyan, di ba? Kasi nakakasuka na yan, talagang naalon yung tubig. Pero dito hindi siya, tinan mo naman. Talagang zen, safe, relaxed. So ganun ka din. Kahit gaano kagulo ang paligid, dapat ikaw relax ka. Huwag mong hahayaan na maapektuhan ka ng sasabihin ng ibang tao. Focus lang tayo sa kabuhayan natin. Focus tayo sa ikakalago natin. At yung ibang bagay, nako, huwag mo i-big deal yan. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila magsalita-salita dyan or mag-comment-comment dyan. Basta ikaw, secured ka sa mga gagawin mo. Alam mo yung kinakailangan mo. Everything will be fine. Okay? King of Cups being clarified by the Star card. Yes, mag-focus ka lang sa hope and faith mo pagdating sa pangarap mo. Marami po sa inyo, baka frustrated na, baka naiinis na, sabi mo, ano ba yan yung sinusungkit ko, ang tagal-tagal, ano ba yan, lahat na ginawa ko pero hirap-hirap pa din. Sabi dito, don't lose hope at panatilihin mong payapa ka. Kasi kapag frustrated ka, baka makagawa ka dyan ng mga maling step o maling hakbang, makasira pa dun sa laban mo, makasira pa sa plano mo, di ba? So make sure na ikaw eyes on the prize, eyes on the target, relax lang tayo, huwag tayo magmamadali. Things will go out smoothly in God's perfect timing, di ba? So ganun ka rin dapat. Huwag mong hayaan na makulong ka sa limitado mong expectation. Sometimes you need to give spontaneity, ika nga, sa mga ginagawa mo. Kailangan talaga bukas palad ka lang and be open to what will happen, pero dapat yung goal mo nasa isip mo pa din. Okay? So be calm, be collected, and relax. Okay? In your challenge, meron po kayong self-compassion and find wholeness. Yes, kailangan daw maging buo ka muna para maabot mo yung pangarap mo. Para makalaban ka ng tama. So, kailangan para maging buo ka, maging self-aware ka. Alam mo kung ano yung mga kabulukan mo. Alam mo yung mga dapat mong itama. Alam mo yung mga parte ng buhay mo na kailangan mo na itapon kasi hindi nakakatulong sa'yo. Toxic energy, kumbaga. Example, meron kang ginagawang project lagi every month, pero wala ka natatapos. Kasi pala na-realize mo, ay, hindi nga skugon pala ako. So, kapag nagets mo kung ano yung mga bagay na kahinaan mo, maitatama mo na yan. At kapag naitama mo, be kind naman to yourself. Okay? Hindi dapat ikaw ang unang bubugbog sa sarili mo. Okay? Make sure na yung mga sinasabi mo sa sarili mo ay mga positive things, parang kaya mo yan, Aries, kaya natin to, God is with us, God is with us, kaya natin tong kaya natin tong pagtagumpayan, mga ganyan. So, if you talk positively about yourself, lalakas ang loob mo, magiging buo ka ulit. Kaya importante talaga, kilalanin mo kung ano yung kanigahan mo para madali mo yung mabago. Para totally matanggap mo na yung sarili mo, ma-love mo yung sarili mo much better, at maging buo ka na. Okay? Importante yan for you. In your challenge, meron po kayong the 10 of Wands. Dito sabi, meron ka daw pinapasan, Aries, na mga problema or issue or obligasyon na dapat mo nang bitawan, no? Bumibigat na eh. Dapat mag-focus ka na lang sa sarili mong growth eh. Ang nangyayari, may pinapasan kang hindi na para sa'yo. Halimbawa, problema ni pamangkin, problema ni pinsan, pati yung gastusin ng iyong bayaw, eh, ikaw pa rin ang nag-iisip. So, inaako mo kasi yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Sa panahon na para bitawan na yung mga responsibilidad na yan, na alam mo naman na not working for you anymore, and gawing magaan ang buhay, no? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Pag dapat nang bitawan to, bitawan na para ikaw yung makaalagwa na. Okay? Importante yan. Clarify natin. 10 of Wands being clarified by the Strength card. Yes, magpakatatag ka ngayon. Kailangan kayanin mo na i-address na yung issue. Nahihirapan ka na eh. Hirap na hirap ka na.
So hanggang kailan mo ba kayang pasanin yan? Hanggang sa 20 years, 10 years, 50 years? No. Kailangan maghanap ka ng paraan ngayon para bitawan ito. And that takes courage. Siyempre, maraming tao sa paligid mo ang tataasan ka ng kilay, kukwestiyonin ka, kukumprontahin ka. Kailangan talaga eh. Kailangan ng harapin eh. Nabibigatan ka na eh. I-honor mo naman yung sarili mo. Pahalagahan mo naman yung sarili mo. Hindi yung pinapasan mo talaga yung problema ng iba or obligasyon na ng iba. No? Have the courage to face that. So that gumaan na yung sa'yo. At makapag-relax ka na. Okay? In the area of your fortune, you have wandering path, enjoy the journey. Yes, i-enjoy mo lang kasi sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan magpakahirap o magpaka-burden dyan kasi it will be created in your favor. So just relax, enjoy the journey. Makikita mo na, ay, tapos na pala. Ay, okay na pala. Hindi mo na-realize na tapos na kasi in-enjoy mo siya. Okay? You also have ascending the mountain, keep going forward. Oh, laban lang daw, so good lang. Umakyat ka sa bundok, idire-diretso mo yan, and you will see that the outcome will be fruitful para sa'yo. In your fortune, meron po kayong the Five of Cups. Okay? Si Five of Cups, sinasabi ng yung spirit guides Aries this time around na talagang totally makakapag-move on ka na. Kung ano yung mga bagay na natapos na before, nakalagpas na before, ready ka na nabitawan yun. Kung halimbawa, relasyon man yan, dating pangarap na ang tagal mong pinagsumikapan pero nauwi sa wala, talagang dito parang desidido ka na parang sige na nga, bitawan ko na yan, kalimutan ko na yan, yayakapin ko na lang to mga bago naghihintay sa akin. At doon nagsimulang tumubo, lumago ito para sa'yo. You are enriching your life. Pinapayaman mo ang sarili mo. Magagawa mo lang daw yan kapag binitawan mo na talaga yung mga bagay in the past na hindi na talaga valuable sa life mo this time. Okay? Now, turn your head to the future and pahalagahan mo yung present time mo kasi nagtatanim ka ng bagong palay para sa magandang kinabukasan. Okay? Napakaganda niyan. Five of Cups being clarified by the King of Pentacles. Yes, you are now starting to rebuild your life and having this stable life moving forward. Sabi ko nga sa inyo, baka ma-realize mo na, ay, bakit ba ako nagsaya ng oras dito? Eh, may meron pa palang magandang naghihintay para sa akin. Bakit ako nang hinayang sa mga yan? Eh, you need to realize pala na God redirects your life. Ayaw niyang magstay ka dito. Ayaw kanya mag-settle dito. Kaya tinanggal niya sa buhay mo yun. At dito kanya pinapapunta kasi ito talaga yung para sa'yo na magudulot sa'yo ng success, a secured life, pag-asenso, paglago. No? So wag mo sayangin yung pagkakataon. Wag mo tong hindian dahil lamang nakatutok ka pa sa mga nasayang. No! Grab the new opportunity. Make the most out of it. Kasi yan na yung chance mo for a better life. Okay? Napaka-importante niyan. Claim this. It will be yours. In your divine messages, don't let your past hold you back. Yes, wag mo daw hayaan talaga yung nakaraan mo ay makahadlang para sa mga bagay na pwede mo makuha this time. You also have be bold and make the first move. Yes, maging matapang ka daw, humakbang ka. You have to leave something behind. Go, push. And now, take charge of your life at kunin mo yung mga pagkakataon na maaaring bumago ng buhay mo. Okay? In your divine messages, you have the Five of Wands. Sabi dito, normal lang daw na may mga taong kakompetensya ka sa ginagawa mo. Example, sa trabaho, sa project, sa pangarap. Talagang maraming tao ang nag-aagawan para sa mga gusto mo din. Kaya importante, competitive ka. Kayang-kaya mo lumaban at saka matuto ka sa mga kalaban mo. Meron ka mapupulot sa kanila na aral or tip o kaya valuable information na pwede mong i-apply sa'yo para maging much better ka din. Okay? So, kapag meron mga kakompetensya o mga taong talagang gusto din yung mga gusto mo, kailangan talaga ilaban mo yan. Ipakita mo na may fighting spirit ka to get and reach this good outcome. Okay? Nakita ko rin dito, for some of you, gulong-gulo ka, no? Parang malabo ang isip mo kung ilalaban ko ba to o iaatras ko. Kailangan daw ngayon palaban ka. Kailangan buo ang isip mo, buo ang puso mo. Kaya ngayon pa lang, habang nag-uusap tayo, make up your mind. Okay? Kailangan malinaw sa isip mo kung ano to ipaglalaban mo. Okay? Hindi pwedeng lalaban ka lang for the sake of laban. Hindi. Kailangan lalaban ka kasi meron kang goal. Okay? Five of Wands. The Ten of Swords. Yes. Sabi dito, ng yung spirit guides na
nanggaling ka na sa lahat ng hirap or pasakit. Meron ka ng pinaghirapan eh. Talagang nadurog ka na in the past. Nag-fail ka na in the past. So, ano pa ba yung ibang step kundi umangat, di ba? So, pagdating mo sa mababa, lalaban tayo ha para makaasenso sa buhay. Huwag nating gawing excuse yung hirap ng obstacle. Mas maraming obstacle, mas lalo tayong dapat lumaban sa buhay. Huwag mong gamiting excuse yung mga naranasan mo. Eh ano kung nag-fail ka? Eh ano kung nalugi ka dyan? Eh ano kung nasaktan ka doon? Lalaban pa rin tayo. Okay? Buhay ka pa, lalaban ka pa. Okay? So sabi dito, kung ano man yung mga dapat ihanda, ihanda. Kung ano yung mga dapat i-train or i-prepare, gawin mo na. Kasi kailangan nating makaalis sa kalugmukan natin. Kailangan nating makabangon. Okay? Pag nakabangon ka na, mararamdaman mo yan na parang, ay, bakit ba ako nagpakatakot doon? Eh, kaya ko pala. Mga ganyan. Okay? Outcome mo ito. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. You have torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Wow! Talaga may darating sa iyong kaliwanagan this time at marirealize mo na yung mga dapat mong ma-realize pagdating sa mga bagay na pilit mo hinahabol at pilit mong iniiyakan pero panahon na para mag-move on. So that enlightenment, magbubukas sa'yo ng bagong pintuan na mas malinaw. Okay? You also have fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, passion. Kailangan gamitin mo yung strong love, strong affection mo para simulan yung isang bagay. Okay? Kapag wala kang drive, wala kang motivation, wala kang dedication, naku, baka sukuan mo yan kasi baka tamarin ka. Pero pag minamahal mo yan, talagang maalab sa puso mo, ilalaban mo yan hanggang dulo. Okay? You have seahorse, family matters. Oh, may concern daw po sa pamilya, kailangan talaga ikaw ay hands-on dyan, nakatutok ka, don't ignore it, no? Pag kailangan ng attention mo, go there. Sabi rin dito, especially tayo yung dadaan sa New Year celebration, magandang time ito para bond with family. Parang panahon to really celebrate life with your family members. Mag-reflect kayo sa mga nangyari in the past para lalo nyo ma-appreciate ang isa't isa. Okay? You have younger woman. Meron daw po kayo nakababatang babae sa buhay mo. Maaring anak, pamangkin, katrabahong mas bata, kaibigan na mas bata. May concern daw po sa kanya, kausapin mo, baka makatulong ka sa kanya. Okay? So Aries, ang iyong outcome for December 29 to January 4, the 8 of Pentacles. Beautiful. Talaga nakita ko dito sobrang busy mo. Meron kang aasikasuhin, talaga namang kailangan dito ng effort time. Kasi you're rebuilding your empire. Tinatayo mo yung kaharian mo or kaperahan mo na talagang solid. Kaya ngayon sabi dito, continue working on it. Meron ka bang pinag-aaralan ngayon? Halimbawa, pinag-aaralan mong mag-company ng kotse o pinag-aaralan mo kung ano talaga yung mga dokumentong kailangan or you're into seminar, workshop, training, no? Sabi dito, tapusin mo yan. At talaga namang makakakuha ka ng magandang outcome mula dyan. So, wag mong i-shortcut yung process na kailangan mo pag-aralan para maganda ang bunga nito para sa'yo. For others po, nakita ko dito may recognition ka ha, baka ma-promote ka, or magkaroon ka ng mataas na sweldo, or reward, baka meron kang reward, no? Dahil masipag ka daw, talaga nakabuo ka ng reputasyon sa trabaho, at talaga namang everybody is rejoicing kasi deserve na deserve mo talaga daw yung reward. For others po, nakita ko dito na wag ka daw mahiyang kumilos, wag kang mahiyang ipakita yung galing mo, kasi kayang-kaya mo naman daw, no? So don't be shy or wag ka mag-hesitate to give your hard work and energy sa isang bagay na alam mo magbubunga para sa'yo. Okay? Napakaganda niyan. Clarify natin. The Eight of Pentacles being clarified by the Page of Cups. Yes, baka magulat ka daw. Sobrang gulat mo, hindi mo akalaing darating na. Maaring nga yan ay promotion o reward, biglang lalago ang negosyo, biglang nakita mo sa ledger mo, hala, alaki pala nakita natin today. O kaya biglang dami yung customer, hindi ka magkanda ugaga kung sino nga asikasuhin mong una, no? So, a surprising event ang magaganap. Hindi dahil sa sinuwerte ka, kundi dahil sa pinagsikapan mo yan. Pinagtrabahuhan mo yan. Kaya deserve mo tong valuable surprise na darating sa'yo this week. So, congrats po. So, Aries, ito po ang inyong December 29 to January 4. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages para sa mga mahal kong Aries. Comment po kayo sa baba ha kung saan po kayo nakaresonate, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.